Alam nyo ba, isang araw, habang nagtuturo si Jesus, napaligiran siya ng mga taong itinuturing na makasalanan ng lipunan, tulad ng mga maniningil ng buwis. Gusto nilang makinig sa kanya. Pero syempre, may mga kontrabida sa kwento. Ang mga pariseo at mga guro ng kautusan, nagbulungan sila. Sabi nila, tingnan nyo yan, nakikisama sa mga makasalanan. Dahil dito, ikinuwento ni Jesus sa kanila ang isang napakagandang talinghaga. Sabi niya, isipin nyo, kung isa sa inyo ay may 100 tupa, tapos nawala yung isa. Anong gagawin nyo? Sigurado, iiwan nyo muna yung 99 na ligtas sa pastulan para hanapin yung isang naligaw, tama ba? At hindi kayo titigil hanggat hindi nyo siya nahahanap. At kapag nahanap na ninyo yung tupa, anong pakiramdam? Sobrang saya, di ba? Papasanin nyo pa siya sa balikat nyo. Pag-uwi sa bahay, tatawagin nyo lahat ng kaibigan at kapitbahay nyo at sasabihin, halikayo magsaya tayo. Kasi yung tupa kong nawawala, natagpuan ko na. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jesus ang ibig sabihin nito. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ganyan din sa langit. May mas malaking pagdiriwang at kagalakan sa langit para sa isang makasalanan na nagsisisi at bumabalik sa Diyos, kaysa sa 99 na matuwid na pakiramdam nila ay hindi na kailangan pang magsisi. Ang ganda ng mensahe, di ba? Ipinapakita nito kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Kahit na pakiramdam natin minsan ay naliligaw tayo o nahihiwalay, hindi siya tumitigil sa paghahanap sa atin. At kapag bumalik tayo sa Kanya, hindi galit ang sasalubong sa atin, kundi isang malaking pista sa langit. Para sa Kanya, bawat isa sa atin ay mahalaga. Walang sinuman ang gustong-gusto niyang maiwan, kaya kung pakiramdam mo ay nawawala ka, alalahanin mo ang kwento ng nawawalang tupa. May isang pastol na walang sawang naghahanap sa iyo, handang pasanin ka at ihatid pabalik sa kawan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli. Paalam.